Nagkasakit kasi ito sa puso at nang atakihin ay hindi na kinaya pa. Nasa 10 taong gulang pa lang ako nang maulila sa aking papa. At simula noon ay hindi na nag-asawa pa si mama. Bagkos ay ibinuhos na lang niya ang buo niyang pagmamahal sa akin para naman daw mapalaki niya ako ng maayos. Bata pa lang ay saksi na ako sa hirap na pinagdaanan ni mama bilang ama at ina ko. Sa umaga ay naglalabada ito sa aming mga kapitbahay. At sa gabi naman ay nagtitinda siya ng balot at sigarilyo sa kalsada para lang mamili ang mga pangangailangan ko. Kaya naman habang lumalaki ako noon, ay ipinangako ko talaga sa aking sarili na mag-aaral ako ng mabuti. Nang sa ganon ay maiahon ko sa hirap ang aking ina. At syempre, masuklian ko rin ang hirap at sakripisyong ginawa niya sa akin. Dahil alam kong napapagod rin siya. Subalit kung ako naman ang tatanungin, ay mas gusto ko syempre na mag-asawa muli si mama. Dahil bata pa naman siya. Sa katunayan, ay sa edad ko ngayong 25 years old, ay halos parang magkapatid lang kami nito. Nasa 45 years old pa lang kasi si mama. At ngayong maginhawa na ang buhay namin, ay may oras na siya para alagaan ang kanyang sarili. Simula kasi nang makagraduate at makapagtrabaho ako, ay pinatigil ko na si mama sa paglalabada. Bagkos ay pinagpatayo ko na lang siya ng maliit niyang tindahan sa tapat ng bahay namin. Para kahit papano ay may pinagkakaabalahan pa rin siya. Mabuti na nga lang din ay maswerte akong natanggap sa isang kilalang company bilang marketing analysis. Kaya dahil doon ay nabago talaga ang buhay namin. Kahit naman dalaga na ako at nasa 8 gulang na, ay hindi pa rin nagbabago sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa akin si mama. Kung ituring pa nga rin ako nito ay parang musmos pa rin. Dahil sa tuwi-tuwi na ay palagi niya akong pinaaalalahanan na wag ko raw pababayaan ang aking sarili. O Desiree, heto yung baon mo ha. Kakain ka sa oras. Wika sa akin ni mama habang gumagayak ako noon sa pagpasok. Opo ma, wag po kayong mag-alala. Kaya ko na ang sarili ko. Kayo nga po ang mag-ingat dito at huwag masyadong magpapagod, okay? Tugon ko naman sa kanya. Nang makapag-ayos naman ay nagpaalam na ako rito upang pumasok na sa aking trabaho. Hindi naman ito pumayag na hindi ako maihatid sa sakayan na para bang bata pa talaga ako. Ganun pa man ay hinayaan ko lang naman siya dahil naisip ko na baka iyon ang nagpapasaya sa kanya sapagkat alam ko naman na ako lang ang tanging natitira niyang pamilya. Kahit naman kasi paulit-ulit ko siyang pilitin na sumubok na mag-asawa muli, ay tanging pagkainis lang ang itinutugon niya sa akin. Marahil ay kontento na siyang ako lang ang kasama niya. Pero bilang anak, ay syempre gusto ko rin naman na may makasama siya sa kanyang pagtanda. Dahil alam kong darating ang panahon na kakailanganin ko rin siyang iwanan para bumuo naman ako ng sarili kong pamilya. Kaya kung minsan ay binibiro ko talaga ito. Nasayang naman kako ang asim niya kung ibuburo lang niya iyon sa bahay. Total naman ay may mga lalaki ring nagkakagusto kay mama. At lahat ng yon ay hindi ako tumututol na ligawan siya. Naniniwala kasi ako na darating ang oras na si mama pa rin ang pipili sa lalaking magugustuhan niya. At sa bagay na yon, ay suportado ko siya. Ngunit kahit ilang lalaki na yata ang umakyat ng ligaw rito, ay para bang wala pa itong matipuhan. Kahit
pa nga kung tutuusin, ay mukha namang mga disente at may magandang trabaho ang nagkakagusto sa kanya. Bukod doon, ay mga byudo at pinatapang ang mga ito. Kaya nga, hindi ko rin maintindihan noon si Mama. Kung ano ba talaga ang hinahanap nito sa isang lalaki. Dahil kahit mismo ako na nagrereto na sa kanya, ay hindi pa rin iyon nakakapasa. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa may isang lalaki naman ang dumating sa buhay ko. Siya si Arthur, pinsan ng kasamahan kong si Camila sa trabaho. Nakilala ko ito nang minsan isinama ko nito sa birthday party niya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay hindi ko akalain na magkakagusto ito sa akin. Nung una kasi ay binibiro lang ako dito ni Camila. Ngunit nang dumaan ang isang linggo, ay nagulat na lang ako nang makareceive ng text mula sa kanya upang magpaalam na kung pwede raw ba niya akong ayaing kumain sa labas. Inamin pa nito na hiningi daw niya ang number ko kay Camila. Kaya naman hindi ko nun alam kung magagalit ba ako sa aking kaibigan dahil ipinamigay na lang niya basta ng ganon ang aking numero. Ngunit ng mga sandaling yon ay wala na rin akong nagawa pa. Lalo na't nang sabihin ni Camila na tila tinamaan daw si Arthur sa akin. Pasensya ka na, Beshi. Halos magmakaawa na kasi yung pinsan kong yun nang hingin niya yung number mo. Kaya wala na akong nagawa kundi ibigay. Pero huwag kang mag-alala. Safe ka doon. At saka, Maginoo yata yun. Ang kaso, medyo bastos lang. Wika nito na may halong biro pa. Ewan ko sa'yo. Ewan ko ba't nirereto mo ko dun? May pagkabastos naman pala. Biro ko rin naman sa kanya. Ayos lang yon. May pagkayami naman yung pinsan kong yun, di ba? Dagdag pa nito sa akin. Sa sinabing yun ni Camila, isang ayon naman ako. Sapagkat gwapo, matipuno ang pangangatawan, matangkad, at edukado rin ito. Kaya naman ang hilingin nito na makipagkita sa akin ay pumayag na rin ako. Yun nga lang, syempre hindi pwedeng hindi kasama si Camila. Nung una ay ayaw pa nga ng bruha. Pero nang sabihin kong preradjikin ko ang pag-aaya ng pinsan niya, ay napapayag ko na rin ito. Wala na rin naman kasi siyang nagawa pa. Dahil pinakiusapan din pala siya ng kanyang pinsan na sumama. Marahil ay nahihiya pa ito sa akin. Sapagkat first time pa lang niya akong niyayaya. Bukod doon, ay syempre alam niyang hindi ako sasama sa kanya ng basta-basta. Lalo pa nga't nakikilala pa lang namin. Kung hindi nga lang din sa pangungulit ni Camila, ay baka hindi ko rin ito entertaining. Sapagkat wala pa sa isip ko ang ganong bagay. Marami namang lalaki ang gustong manligaw sa akin. Pero hindi ko yun binibigyan ng pansin. Dahil ang nasa isip ko lang noon ay kung paano kami giginhawa ni Mama. Kaya nga sa edad kong 25, ay never pa talaga akong nagka-boyfriend. Pero ngayong nasa maayos naman na kaming kalagayan, ay siguro panahon na para subukan ko namang mag-love life, diba? Kaya naman, pinagbigyan ko na rin si Arthur. Dahil bukod sa pinsan ito ni Camila, ay ayoko rin namang tumanda ng dalaga. Fast forward. Sa aming pagkakakilala ni Arthur, ay unti-unti na rin kaming nagkapalagayan ng loob nito. Tama nga si Camila. Mabait, maalalahanin, at may pagkamaginoongang tao si Arthur. Katangian na nagustuhan ko sa kanya.
Kaya naman nang magpaalam itong ligawan ako, ay napapayag na rin niya ako. Sapagkat halos lahat na yata ng katangiang pinapangarap ko sa isang lalaki ay nasa kanya na. Bukod doon, ay pinatunayan din talaga nito na tapat ang kanyang hangarin sa akin. At handa raw siyang maghintay kung kailan ready na ako. Sa totoo lang, ay halos 1 taon din na nanligaw sa akin si Arthur bago ko ito sinagot. Gusto ko kasing siguraduhin muna ang aking nararamdaman para sa kanya bago ko ibigay rito ang matamis kong oo. Kaya naman nang handa na ako, ay taos-puso ko itong sinagot. Wala namang mapagsidlan ang kaligayahan naming dalawa nang ganap na kaming magkarelasyon. At sa paglipas pa ng mga buwan at taon, ay mas lalo pa niyang pinatunayan sa akin kung gaano niya ako kamahal. Hanggang sa hindi ko na nga inaasahan na magpo-propose na siya sa akin. Sa totoo lang, ay sa ilang taon na magkarelasyon kami ni Arthur, ay hindi ko pinagsisihan ang naging nobyo ko siya. Pero kasabay nun ay ang pangungumbinsi ko pa rin kay Mama na subukan din niya akong mag-asawa muli. Ngunit sa tuwing sinasabi ko yon, ay nagagalit lang ito sa akin. Palibhasa raw ay may nobyo na ako at alam daw niya na konting panahon na lang ay iiwanan ko na rin siya. Para namang nagdurugo ang puso ko noon. Dahil kung ako ang papipiliin, ay syempre gusto ko pa rin naman nakapisan siya. Ang kaso, alam ko namang darating kami sa ganong punto. Kaya nga ang gusto ko sana ay may makasama rin siya sa pagtanda niya. Yun nga lang, hindi naman natin pwedeng pilitin ang isang tao kung kanino na lang titibok ang puso nito. At mahirap namang pilitin si Mama sa bagay na yon. Dahil baka sa huli ay pagsisihan ko pa yon. Kaya naman araw-araw ko na lang na ipinagdarasal na sana ay dumating rin ang lalaking para kay Mama. At sa kabutihang palad naman, ay tila dininig iyon ng nasa taas. Hanggang sa malaman ko na nga lang na may lalaki na siyang nagugustuhan. Sa pakikipagrelasyon ko kay Arthur, ay minsan ay hindi ko yun itinago kay Mama. Sa katunayan, ay sa tuwing pumupunta nga ito ng bahay namin, ay nakikita kong parang gustong-gusto itong kausap ni Mama. May pagkakataon pa nga na naaabutan ko na lang sa bahay si Arthur habang nagkwekwentuhan sila. Sapagkat noong mga panahong iyon ay may biglaan akong ginagawa sa trabaho. Kampante naman ako na nagkwekwentuhan ang dalawa. Sa katunayan, ay masaya pa nga ako dahil napapansin kong tila magaan ang loob nila sa isa't isa. Naisip ko tuloy noon na siguro kapag kinasal na kami ni Arthur, ay baka pwedeng isama na namin si Mama sa bahay. Tutal naman, ay nakikita kong parang ina na rin ang turing niya rito. Kaya naman, hinayaan ko lang ang dalawa na maging close. Hanggang sa, ibinilin ko na nga rin si Mama kay Arthur na siya muna kako ang bahala dito, habang kasama ako ng amo ko sa ibang bansa. Hindi naman ako binigo nito. Sa katunayan, sa araw-araw na lumilipas, ay nagpupunta sa bahay si Arthur at doon pa nga natutulog. Palagay naman ang loob ko sa dalawa. Dahil ni minsan ay hindi ko pinag-isipan ng masama ang closeness nila ni Mama. Subalit ang hindi ko alam ay habang wala pala ako sa bahay, ay mayroon ng milagrong namamagitan sa kanilang dalawa. Hanggang sa mismo ako pa nga ang aksidenteng nakahuli sa kanila. Akala ko nga noon ay panaginip lang ang lahat. O
kaya naman ay nanonood lang ako ng pelikula dahil sa eksenang nasaksihan ko. Kitang-kita ko kasi si Mama habang kasama si Arthur sa kama niya, habang naglalaro sila ng apoy. Sa ilang taon kasi naming magkarelasyon ni Arthur, ay ni minsan ay hindi ito nag-take advantage sa akin. Dahil ang sabi ko sa kanya ay ibibigay ko lang ang gusto niya kapag nakasal na kami. Sa totoo lang, ay ilang beses rin niya akong kinulit sa bagay na yon, bago nito maunawaan ang gusto kong mangyari. Kaya naman, buong akala ko talaga ay malinaw sa amin ang lahat, dahil handa siyang maghintay sa bagay na yon. Subalit ang hindi ko pala alam, ay sa mismong ina ko pa pala na gagawin ang pinaka-aasam-asam niya sa akin. Samantalang ang aking ina naman, ay ganun na lang kadaling bumigay dito. Kahit pa nga alam niyang magiging asawa ko na ang lalaking sinipingan niya. Kaya naman nang mahuli ko talaga sila na may ginagawang milagro, ay labis akong nasaktan. Sa katunayan, ay halos himatayin na nga ako nun sa galit. Dahil hindi ko talaga akalain na mismong mga mahal ko pa ang sasaksak sa likod ko. Siguro kung iba nga lang babae ang ipinagpalit sa akin ni Arthur, ay madali ko pang matatanggap. Ngunit dahil sa nalaman kong mismong ina ko pa ang kasiping niya, ay parang gusto ko nung sumabog sa galit. Kaya naman pagkatapos noon ay ninais ko na lang na bumukod na kay Mama. Pinilit kong kalimutan ang masakit na ginawa nila sa akin. Ngunit hindi yun naging ganun kadali. Lalo pa nga't pareho silang mahalaga sa akin. Pero para na lang sa ikatatahimik naming lahat, ay napagdesisyonan kong tanggapin na ang alok sa akin ng aking amo, na idestino niya ako sa ibang bansa. Tutal naman, ay wala na akong dahilan pa para manatili sa Pilipinas. Dahil mismong ina at nobyo ko pa ang nagwasak sa puso ko. Wala namang kaalam-alam nun si Mama na nasa ibang bansa na ako. Sapagkat simula ng pagtaksilan nila ko, ay pinutol ko na ang ugnayan namin sa isa't isa. Labis kasi talaga akong nasaktan, at hindi ko nun alam kung paano ko pa sila haharapin. Kaya naman, naisip ko na mas mabuti nang lumayo ako, para kahit papano ay makalimutan ko ang kasalanan nila sa akin. Sa awa naman ng Diyos, ay unti-unti ko rin nakalimutan ang masakit kong nasaksihan. Hanggang sa unti-unti ring naghilom ang sugat sa aking puso. Ngayon ay halos 5 taon na ako rito sa Korea at patuloy pa rin nagtatrabaho. May fiancé na rin ako dito at isa siyang Koreano. Kapopropose nga lang sa akin ito at baka sa susunod na taon ay magpakasal na rin kami dito sa bansa nila. Alam kasi niya ang nangyari sa akin, kung kaya't hanggat maaari ay ayoko talagang umuwi ng Pilipinas. Kaya naman, baka dito na rin ako permanenteng manirahan at dito na rin magsimulang bumuo ng sarili kong pamilya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi,